Kasaysayan ng pamumuno ni Ferdinand Marcos. Sa unang termino ni Ferdinand Marcos, napakarami niyang mga napatupad na mga proyekto at batas. Isa na roon ang pagpapataas ng koleksyon ng buwis na higit na nakatulong sa pagpapabilis ng pag-unlad ng bansa noong dekada 70. Dahil sa kanyang mga nagawa sa unang termino ay naihalal siyang muli bilang isang pangulo sa ikalawang termino, ang naging una at nag-iisang presidente sa Pilipinas na nagkaroon ng higit sa isang termino ng pamamahala. Ipinatupad ni Ferdinand Marcos ang batas militar sa kadahilanang nawawala na ang respeto ng mga mamamayan at tumataas ang banta ng rebelyon. Pinasara nito ang mga korporasyong may malayang pagpapahayag at itinigil ang ibang karapatan ng mga mamamayan. Pinaaresto rin nito ang mga aktivista at mga kritikong may impluensya, sina Benigno Aquino Jr., Jovito Salonga at Jose Diokno. Ang bagong konstitusyong ginawa ng Administrasyong Marcos ay nagkaroon ng bisa noong 1973, naging parlamentaryo ang Pilipinas. Ito'y kailangan upang masigurado ang pagkapresidente ni Marcos kahit tapos na ang kanyang pangalawang termino. Tumaas ng pansamantala ang gross domestic product ng Pilipinas sa kanyang kapanahunan, ngunit habang tumataas ang halaga ng bansa, tumataas din ang perang ninanakaw ng mga Marcos sa kaban ng bayan. Napatay si Benigno Aquino Jr. sa NAIA noong 1983 dahilan upang tumaas ang oposisyon at napabalik ang halalan sa 1986. Tumakbo ang biyuda ni Benigno Aquino Jr., si Corazon Aquino sa pagkapresidente. Natalo ito ni Marcos na may 16 na milyong boto. Tinanggihan ni Corazon Aquino ang resulta ng boto at humingi ng ulit na pagbibilang ng boto. Napag-alaman ang pagdaya ng resulta sa halalan. Napatalsik si Marcos sa pagkapresidente sa isang mapayapang demonstrasyon na tinatawag na EDSA Revolution. Binago ni Corazon Aquino ang konstitusyon ng Pilipinas nang siya ang umupo bilang presidente. Ako si Mayor Pinkman at naniniwalang ang kaalaman ang susi sa magandang kinabukasan.